Isang panibagong hakbang ang isinulong para maipanagot ang mga sangkot sa marahas na pananakit sa isang pasaherong may kapansanan sa EDSA busway. Sinampahan na ng kasong child abuse ang ilang individual na sangkot sa insidente kahit pa nasa hustong gulang na ang biktima. Kung bakit, ating alamin sa balitang ihatid ni Hannah Jane Sancho. Tumutulong na ang Department of Transportation sa paghabol ng hustisya para sa isang PWD o Persons with Disability na biktima ng pambubugbog sa EDSA busway noong Hulyo 9. Kasama ang pamilya ng biktima, tumungo sila sa Makati City Hall upang magsampa ng kasong child abuse laban sa 6 na individual, kabilang na ang driver at konduktor ng Precious Grace Transport, isang security guard na pasahero at 3 iba pang tinukoy bilang John Does. Ang biktima, si alias Makmak, ay 23 anyos, ngunit may mental age na katumbas na 12 o 13 taong gulang ayon sa mga abogado. Ito ang dahilan kung bakit Child Abuse Law o Republic Act 7610 ang isinampang kaso. Even if Mark is above, I think 23 years old, or 25 years old, ang kanyang mental state is that of a 13 or 12-year-old. No? So under our laws, child abuse is the correct case to be filed according to the lawyers. Bukod sa pagbibigay ng libreng legal counsel, tiniyak ni Transportation Secretary Vince Dizon na patuloy ang suporta ng gobyerno sa pamilya ni Makmak. Panawagan din niya sa publiko, huwag maliitin o isang tabi ang karapatan ng mga may kapansanan. Nandito tayo ngayon para nga mag-send ng mensahe na kailangan protektahan natin ang mga kababayan nating may kapansanan. No? So alam ko na may mga sitwasyon na nangyari after that, pero kailangan pa rin natin silang protektahan. Sila pa rin ang dapat nating protektahan at dapat maintindihan din ng mga kababayan natin yung kanilang sitwasyon. Pagamat simpleng pasahero lang si Makmak sa araw ng insidente, hindi dapat ituring na ordinaryong karahasang kanyang naranasan. At sa hakbang na ito ng paghabol ng hustisya, umaasa ang pamilya na muling maibalik ang dignidad at karapatang ipinagkait sa isang Pilipinong may espesyal na pangangailangan. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMNI News.